Asunto o Areglo dito sa TV5. Andito na ang publikado, hindi ka magsisisi-ligato ng... Ang kaso, concubinage. Maaaring pagbasehan ng kasong concubinage alinsunod sa Artikulo 334. Nakasaad dito na ang sinumang bana o husband na nag-aalaga ng isang kalaguyo sa tahanang pang mag-asawa o makipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa sa iskandalosong pangyayari o kinalaguyo niya sa alinmang ibang lugar ay parurusahan ng pagkakabilanggo ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan sa mababang antas ng parusa o pagkakakulong ng mula 2 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan sa panggitnang antas ng parusa. Ang kinalaguyo naman ay magdurusa ng parusang destiyero. Base sa Article 87 ng nasabing batas, sino mang makakasuhan ng destiyero ay hindi pa hintulutang pumasok sa lugar o mga lugar na itinakda ng parusa ni sa paligid ng lugar na itinakda na hindi maaaring humigit sa 250 kilometro at hindi kukulangin sa 25 kilometro mula sa lugar na itinakda. Kapag wala si ate, eto na, hindi lang kape, hindi lang tubig ang binibigay sa kanilang kuya, kundi buong pagkatao niya ay alay na sa kanyang among lalaki. Totoo po yan. At ako rin na nasa shock. Honey, kasi yung obligasyon ng kuya mong sinasabi mo, pinapasagot mo sa kanyang biktima. Alam mo bang pwede kang makulong sa pangyayaring yan? Makalawang beses ka mo na sa bahay mismo, sa conjugal dwelling ng ate at kuya mo, doon naganap ang hindi dapat maganap. Pasok na pasok sa elemento ng concubinage yan. Makukulong ka pa samantala habang binibistahan yan. Pero ang hatol sa'yo, kapag nasintensyahan ka, itatapong ka sa malayo. No? Between 25 km radius hanggang 250 km radius mula sa lugar ng bahay nila, mula sa bahay nila. At makukulong si kuya mo. Sangayon sa Article 334 ng Revised Penal Code, kapag ang isang lalaking may asawa ay nag-uwi o kaya ay nakisama bilang asawa ang isang babae hindi niya asawa sa loob ng conjugal dwelling, krimen yon. Kapag nagkaroon ng scandalous circumstance, ganun din. Diyan madalas lumusot ang mga lalaki. Hindi raw sila iskandaloso kaya hindi pasok sa concubinage. Pero yung nangyari dyan ay pasok na pasok. Dahil mismo sa tahanan ng ate mo at kuya mo, doon naganap ang isang malaking kasalanan sa Diyos at sa batas ng tao. Sabi mo, tulungan kitang makahingi ng suporta sa ate mo. Walang obligasyon ang asawang babae na sumuporta sa anak sa labas ng kanyang asawang lalaki. Sang-ayon sa Article 195 ng Family Code, ang may obligasyon lang na magsuportahan ay ito. Ikaw, yung asawa mong hindi nagtatrabaho, obligasyon mo sa suportahan dahil asawa mo siya. Kala na iba, lalaki lang nagsusuporta. Ikaw, babae, may trabaho ka. Totoo po yun. Suportahan mo siya. Totoo po yun. Kung ikaw ay may anak sa labas, suportahan mo yon. Yung tunay mong anak, suportahan mo yon. Pero yung anak sa labas ng asawa mo, wala kang obligasyong suportahan. Totoo po yun. At Kaya hindi lang, mo dapat suportahan. Sapagkat ipopromote mo pa ang pagiging biktima mo at biktima ng mga anak mo. Parang kinonsenti mo pa ang isang krimen. Kapag ang isang tao ay nanggugulo sa isang pamilya, pwedeng makasuhan ng civil action for damages ang isang tao na yan na nakakalabag sa kasagraduhan ng isang pamilya. Article 26 ng New Civil Code. Yan po, dapat nyo pong maunawaan yan. At ang suporta, sang-ayon din sa Family Code, kapag walang trabaho ang lalaki, walang pagkukunan, walang means ang lalaki, wala ring obligasyon na magsuporta. At hindi Dahil mo rin ginusto pwedeng po niya kasuhan, tumahimik ka, kasuhan ng Anti-Bawsi Law or Republic Act 9262 kung isang lalaki ay walang trabaho. Kaya kasalanan ng babae kung ikaw ay makikipagniig sa isang lalaking walang trabaho. Talagang wala siyang isusuporta sa'yo. At nakakahiya, nalalapit ka pa sa asawa ng lalaking yon na walang trabaho at sa kanya kahingi ng pera. Anong gusto mo? Ikaw ang unang tatanungin ko, asunto areglo. Areglo po. Kaya po nakikipag-areglo ako, nangihingi lang po ako ng para pampacheck up, hindi naman po ako nang gugulo eh. O ikaw, asunto areglo. Ikaw ang pwedeng asunto.
Pwede kang kasuhan ng kaso kriminal, kasama ng kuya mo, at pwede ka rin kasuhan ng kaso sibil. Kasong civil action for damages under Article 26 of the Civil Code, under Article 334 of the Revised Penal Code. Pumayapa ka, makakauwi ka nang wala kang kaso. Pag-isipan mo kung gusto mong kasuhan ng asawa mo at ang babaeng ito, sorry, ang pamilya ay pinoproteksyonan ng ating Estado. Sa ngayon, nakapiring ako sa inyo. Wala akong tinitingnan, wala akong pinapanigan. Pero ang batas, pumapanig sa'yo. Ang batas, hindi pumapanig sa kanya sapagkat siya ay nakagawa ng labag. Ito isang aral sa mga kababaihan. Hindi lahat ng pag-ibig na tumutubo sa ating puso ay dapat maging hari at reyna ng ating paggawa. Ang dapat maghari ay ang batas. Ano may papangako mo, honey, ngayon? Hintayin na lang pong magkatrabaho si kuya kung kailan po siya magkakatrabaho. Hindi ko na rin po guguluhin si Ate Rosita para po wala na po siyang sa akin na para po hindi rin na po madagdagan yung sama ng loob niya sa akin. Tawagin na natin si Atty. Dacpano para sa inyong kasunduan. Napagkasunduan na nagre-reklamong si Rosita Bondok at ng kanyang inireklamong si Honey Manaloto na una, hindi nagguguluhin ni Honey si Rosita at hindi na ito hihingian pa ng suporta para sa magiging anak niya at ng asawa ni Rosita na si Romeo. Pangalawa, hihintayin na lamang ni Honey na makapagtrabaho ang umano'y ama ng kanyang dinadala na si Romeo upang dito na lamang humingi ng suporta para sa kanilang anak. At pangatlo, ipauubaya na ni Honey si Romeo kay Rosita at sa kanilang mga anak. Kasong concubinage naman ang maaaring ikaso sa asawa ni Rosita at kay Honey kapag hindi tumino sa napagkasunduan. Sakali namang mapatunayang anak nga ni Romeo ang ipinagbubuntis ni Honey ay ang community or conjugal property ng mag-asawang Romeo at Rosita ang mananagot sa suporta sa bata base sa Articles 94, 122 at 197 ng Family Code at i-reimburse o pagsosolian na lang ni Romeo si Rosita mula sa kanilang ari-arian kung wala pa rin siyang pantustos. Sana naman, honey, yung mga pangako mo, ito pa rin mo. Huwag mo nang guguluhin ang Ate Rosita mo. Iwasan mo na ang kanyang asawa. Hintayin mo ang lalaking binata na pwede kang panagutan. Makakauwi ka ng mapayapa ngayon, Aling Rosita. Dapat tandaan ng lahat, pagdating sa batas, lahat ay patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Pwede matulog ako dyan sa tabi mo. Sumasama siya dun sa babae. Ako hindi ka magugutom sa akin. Baka doon lang sila tumatagpo sa beer house na yun. Nagiinom po, kasama yung kanyang kapit. Oo naman. Walang yakan lalaki ka? O hindi mo